Kung ikaw ay isang Pi Network believer o Pi coin holder, sigurado akong napapansin mo ang tila pangungulelat ni Pi habang sumasabog si Bitcoin at ang iba pang mga altcoins ngayong bull run. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit tila naiiwan si Pi Network sa kasalukuyang crypto rally. Alamin natin kung anong mga issue ang bumabalot sa project ni Pi, bakit hindi po siya sumasabay sa pagtaas ng market, at ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng balitang ito ay ang crypto.news. At base po sa nakikita natin dito, ang kasalukuyang presyo ni Pi Network ay nasa presyong 0.81. Ayan. Kanina lamang po ay nasa 0.85 siya. Tapos naging 0.84, tapos 0.83 at ngayon ay naging 0.81 na po siya. Yan, ngayon ay simulan po natin sa kung bakit hindi po sumasabay si bull run, kung bakit hindi po sumasabay sa bull run itong si Pi Network. Ngayong buwan po ng May 2025, kasabay po ng pagsabog ni Bitcoin sa kanyang bagong all-time high, ang karamihan ng mga altcoins ay nagliparan din ang presyo. Pero si Picoin, bumagsak pa siya. Nasa 0.81. Yan, 0.81 cents ang kanyang presyo ngayon. Mas mababa ito ng halos 51% kumpara sa presyo niya nitong buwan lamang, at mas malala pa. 73% na ang kanyang ibinaba mula po sa kanyang pinakamataas na presyo sa lahat ng panahon. Kahit na may magandang balita itong si Pi, tulad po ng launching ng kanyang Pi Network Ventures, isang initiative po na mag-i-invest ng $100 million sa mga startup na gagamit ng blockchain. Yan ay hindi pa rin ito sapat para itulak ang kanyang presyo pataas. Parang bumubunot pa ibaba kay Pi kahit yan, parang may bumubunot po ng paibaba dito kay Pi kahit anong pilit niyang bumangon. Ngayon is ano po ang mga problemang kinakaharap ngayon ni Pi Network? Unang-una sa mga problema ni Pi ay ang centralization. Ayon sa mga blockchain analyst, napansin nila na hawak ng mga foundation-controlled wallets ang higit po sa 90 billion na Pi tokens. Para bang isang malaking grupo lang ang may control sa halos buong supply ni Pi. Ito ay delikado kasi kung may isang issue sa seguridad o kung ang grupong ito ay magdesisyong ibenta ng sabay-sabay ang mga hawak nilang Pi, siguradong babagsak ang presyo. Pangalawa, may kakulangan po sa transparency. May mga ulat na ang Pi Foundation daw ay lumikha ng 22,000 wallets na naglalaman ng higit 92 billion na Pi coins. Nakita rin ang isang transaction kung saan lumipat ang 1.4 million tokens mula sa isang luma at apat na taong wallet papunta sa isang bagong wallet. Yan, pagkatapos nito ay ibinenta raw ang mga tokens sa Gate.io, isa sa kakaunting exchanges na naglista kay Pi. Bukod pa dito ay may problema rin sa tinatawag na token unlocks. Ibig sabihin nito ay bawat araw ay may mga bagong Pi tokens na inilalabas para gamitin at ibenta. Sa buwan po ng May, ngayon buwan po yan, ay may 110 million coins na idinagdag sa supply. Yan, next month, sa June, ay 254 million. Sa July ay 233 million. Sa loob ng susunod na 12 buwan ay aabot na po sa 1.5 billion tokens ang madidistribute. Kapag masyado ng marami ang supply pero kaunti lang ang demand,
siguradong babagsak po ang presyo. At ito ang nangyayari ngayon kay Pi. Yan, dito naman po tayo sa technical analysis. Ayan, ano naman po ang sinasabi ng mga technical analysis dito? Ayan, may nakikita po tayong chart dito. At ayon po sa mga charts ay bumaba ang presyo ni Pi mula po sa $1.66 nitong nakarang linggo papunta po sa 0.81 or 81 cents. Kung titingnan natin ang chart dito ay meron po siyang tinatawag na bearish flag pattern. Sa madaling salita, ito ay pattern na karaniwan na nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo. Kung magtutuloy ang pattern na ito, posible pang bumagsak si Pi hanggang sa presyong 0.6585 na siyang support level noong May 17. At kung mababasag pa ito, baka bumagsak siya hanggang sa 0.5545, ang pinakamababang presyong naabot niya nitong April 29. Kaya para sa mga naghahanap ng rebound, hindi pa ito sigurado at mas mainam na maging maingat muna tayo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, para po sa atin na bilang mga Pinoy na umaasa kay Pi at na may potensyal na passive income or long-term investment, ito po ay isang malaking wake-up call. Oo, maraming Pinoy ang matagal nang nagmina dito kay Pi gamit ang ating cellphone. Marami sa atin ang umasa na balang araw ay magiging milyonaryo tayo gamit ang libreng Pi na ito. Pero habang tumatagal, parang lumalabas na may mga problema sa likod ng project na hindi po basta-basta malulutas ng hype lamang. Kung patuloy po ang pagbebenta ng mga insiders at hindi pa rin naaayos ang transparency issues, baka tuluyang mawalan ang kumpiyansa ang market kay Pi. At kapag nawala po ang tiwala ng market, wala nang halaga kahit gaano pa karami ang hawak mong token. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay bilang isang crypto enthusiast, yan, promising sana ang layunin ni Pi Network. Ang magbigay ng oportunidad sa ordinaryong tao na makapasok sa crypto ng libre. Pero habang lumalalim ang project, nakikita na natin ang mga issue sa likod ng tabing. Hindi sapat ang magandang pangako kung hindi po ito sinusuportahan ng transparency, decentralization at listing sa mga exchanges, major exchanges po. Hindi pa naman huli ang lahat para kay Pi. Pwede pa nilang ayusin ang sistema. Pwede nilang ipakita sa community na sila ay bukas sa pag-uusap at pagbabago. Pero habang hindi nila ito ginagawa, mas mainam na maging maingat muna tayo. Ren, sa kabuuan, ang mundo ng crypto ay punong-puno ng oportunidad. Pero kasabay nito ay maraming panganib. Huwag tayong basta-basta maniwala sa hype. Magsaliksik tayo, magbasa at bantayan ang mga balitang tulad nito. Kung hawak mo si Picoin ngayon, hindi ko sinasabing ibenta mo agad. Pero tandaan natin, ang informed decision ay mas mahalaga kaysa sa bulag na pag-asa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.